Awit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ipinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, mga tumutulong sa atin.
ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong mga lugar para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Mayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Noong nakaraang Lunes po, nitong linggo lang, nagpunta ako sa mall kasama ng ibang mga kaibigan na naka-clerical polo. Yung suot ng pare na may puti dito, naku, daming nakakilala sa akin. Kapag naka-casual wear ako, nakikilala pa rin naman ako, pero iba nung Lunes. Hindi lang na doble, na triple. Hindi yata lumilipas ng 3 minuto nang walang nakakakilala sa akin. Kasi kapag naka-casual wear o hindi naka-uniform na pangpare, nagsa-second look pa sila, makikita mo yung reaction ng mga tao. Kasi kinikilala pa nila ako. Kung ako nga si Father Fidel. Yung iba, titingin pa sa cellphone, tapos titingin muli sa akin. Yung iba, parang magtatanong dun sa kasama. Pero nung nakaraang Lunes, obvious na. Kasi ako'y unipormadong pare na. Yun po ang nagagawa ng kasuotan natin yung proper uniform Kung papaanong sa uniforme pa lang ng isang tao, ay makikilala mo na agad. Doktor ito nurse ito, pulis ito, teacher ito. Sinabi ko po ito as an intro kasi sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa atin ni San Pedro kung ano yung dapat nating isuot na pagkakakilanlang uniforme o kasuotan bilang mga Kristiyano. Medyo nalungkot lang ako sapagkat nang tiningnan ko yung Tagalog version ay hindi masyadong na-capture yung sinabi sa English version. Kasi ang sabi sa English version ay, "Clothe yourselves with humility in your dealings with one another." So sa literal na pag-asalin, suotan ninyo ang inyong sarili ng damit ng humility o pagpapakumbaba. In other words, as Christians, like Jesus, we must be humble. Tulad ni Kristo, dapat mapagkumbaba, mababang loob tayong mga Kristiyano. Nung saksakin kamakailan ng isang Orthodox bishop sa Australia, ay maraming mga Kristiyano ang nagrally. Nagde-demand na ilabas yung sumaksak sa obispo upang sila'y makapaghiganti. Ay, hindi po yan pagiging tunay na Kristiyano. Tama ang Kristiyano, hindi dapat paapi. Pero mas maganda ng paapi ang isang Kristiyano kaysa siya ang mga api. Kaya nga nakakahanga yung ginawa ng bishop na ito sa Australia. Pagkatapos may magtangka sa buhay niya, saksakin nga po siya habang nag-sermon siya na makarecover ng kaunti, pinatawad niya yung gumawa nito sa kanya at kung meron mang nagsugo sa gumawa nito sa kanya, sabi niya, pinatatawad kita, anak rin kita. Yun ang pagiging Kristiyano, mapagkumbaba tulad ni Kristo. Sa totoo lang, mahirap po ito. Humility, pagpapakumbaba, marami sa atin. Kasama na ako, sumasablay dito. Sapagkat may likas tayong yabang Kaya nga gusto natin, pinahalagahan tayo, pinaglilingkuran tayo, pinupuri tayo. This is the basic reason why, ang sabi talaga ni Saint Peter, clothe yourselves with humility. Kumbaga, there should be a conscious effort on our part to be humble at all times. Yung pilitin natin ang ating sarili na maging mababang loob.
Hindi po ba kapag nagdadamit tayo, hindi naman ito katulad ng TikTok na basta iganon mo yung damit mo sa'yo, suddenly may damit ka na. O kaya sabihin mo sa damit mo, sumuot ka sa akin. And suddenly, may suot ka. Hindi. Kinakailangan mong isuot yan. May effort. Clothe yourselves with humility. Ang ibig sabihin nun, bagamat ang humility ay biyaya pa rin ng Panginoon, kinakailangan tulungan natin ng Panginoon upang ito ay ma-accomplish niya sa buhay natin. Ang kababaang loob ay kagandahang loob pa rin ng Diyos. Pero dapat tayong sumurrender sa Kanya ng maluwag sa ating loob. Besides, ang kayabangan ay madaling lumusot sa atin. Madali tayong maging mayabang. Purihin lang tayo, i-offend lang tayo, may magkat lang sa ating sasakyan sa daan. Ang dali nang i-assert ang ating sarili. Ang dali na nating maging mayabang. No wonder, ang sabi dito ni San Pedro sa atin maging listro tayo, be on guard. Sapagkat ang demonyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid lang, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tayo ay kanyang mapayabang. Inasmuch as ang yabang, ang siyang ugat, hindi man ng marami, kundi ng lahat ng mga kasalanan. Kung papaano namang ang kababaang loob, sabi naman ni St. John Chrysostom, ay ugat ng lahat o ng maraming kabutihan. And I believe this is also the basic reason why in the scriptures sa banal na kasulatan, ang daming encouragement, kung hindi man mga utos ng Diyos, na tayo maging mapagkumbaba. In fact, diba, sabi niya, ang mga nagmamataas ay ibababa. Na para bang kung hindi tayo kusang magpapakambaba, siya ang gagawa ng paraan upang tayo ay bumaba sa yabang na ating kinalalagyan. Na sinusuportamahan naman ni San Pedro din sa ating unang pagbasang napakinggan. Kasi ang sabi dito, kinamumuhian ng Diyos sa mga mayabang, ang mga palalo. God opposes the proud, but then bestows His blessing to the humble. Yung God opposes dito, ang sabi ng mga dalubhasa sa Biblia ay isang military term that connotes a group of soldiers organized to conquer a specific enemy. So, pag sabi dito ng God opposes the proud, parang sinasabi ang Diyos mismo ang nag-organize, ang siyang nagpaplano ng mga tao, ng mga bagay, maging ng mga pangyayari sa buhay natin para basagin ang pride o ang yabang natin, para pabagsakin tayo mula sa yabang na kinalalagyan natin. Hindi po ba tayo matatakot pag gano'n? Kapag ang mag-o-oppose na sa atin, ang magpaplano na para tayo pabagsakin ay ang Panginoon natin. Hindi nga ba't sinasabi natin wala tayong katatakutan? Kung ang Diyos ang ating kakampi, if God is for us, who can be against us? Pero paano kapag ang Diyos na is against us? Walang magagawa kahit na ikaw na ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Di ka obra kapag ang Diyos na ang kalaban mo na. Kaya, wag maging mayabang, maging mapagkumbaba. But then, we must not think of God as someone who will bring us down in order to destroy us kapag tayo'y naging mayabang. Na para bang, mayabang ka, Father Fidel, sige, pababagsakin kita, sisirain kita, parurusang. Hindi ganun ang Diyos. Kung ibagsak man tayo ng Diyos dahil sa ating pagiging mayabang, hindi para mapahamak, kundi para iligtas pa nga sa kapahamakan. Sapagkat ang sabi nga po natin kanina, sang-ayon na rin sa mga banal ng simbahan, ang kayabangan, ang ugat ng maraming mga kasalanan. May nagsabi pa, hell is full of people who think they deserve heaven, while heaven is full of people who think they deserve hell. Sa madaling salita, ang kalangitan ay puno ng mga taong may mababang kalooban, samantalang ang impyerno ay puno ng mga tao na nuknukan ng yabang. And so, if ever na ibagsak tayo ng Panginoon dahil sa ating pagiging mayabang, ito ay upang iligtas pa nga tayo sa mas matinding kapahamakan. But then, ba't pa natin hihintayin na ibagsak tayo ng Diyos? Diba? Para lamang mangyari ito. Kung ngayon pa lang, pwede na po tayong bumaba sa ating yabang sa tulong na rin ng Diyos at magkaroon ng pusong may mababang kalooban. Halimbawa, kapag nag-PM ka sa kaibigan pero hindi nag-reply, sin mode lang, kainis siya. Hayaan mo na lang.
O kaya may nagsabi sa'yo, tumataba ka. Kabwisit din yan kasi sinabi pa. Obvious naman. Kahit nainis ka, wag mong sagutin na. Ikaw nga, pangit ka, hindi ko naman sinasabi, di ba? Ngitian mo na lang. Nag-order ka sa isang restaurant, ang tagal. Nauna pang bigyan ng mga pagkain yung mga nahuling dumating kaya sa'yo. Hindi ka napasalamatan. Hindi nabasa ang pamisa mo sa simbahan. Hindi ka na-acknowledge, hindi ka pinansin. Nakat ka ng sasakyan. Kakabwisit yan. Hayaan mo na lang. Hindi naman laging ganyan. Pero, araw-araw, kailangan natin yung mga humiliating moments na yan. Grasya pa rin yan upang makapagsuot tayo ng damit ng kababaan ng kalooban. Mahalaga yan para mas maging conscious tayo na maging humble araw-araw. Magiging conscious tayo kasi mas madali kasing i-assert ang sarili pag ganyan. Mas madaling magyabang. Pero kung ang mas pipiliin mo ay magparaya na lang, magpasensya na lang, magpatawad na lang, doon tayo nakapagsusuot ng kababaan ng kalooban. Itataas tayo ng Panginoon. Pag ganyan, hayaan na natin kesa naman ibagsak pa niya tayo dahil sa ating yabang. Mas masakit yan, mas mahirap yan, mas nakakahiya yan. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat alam niya. ng Diyos Alam niya ang pinagdadaanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maging kalugod-lugod sa iyo ang makapagsuot ng kapakumbabaan. Supilin mo ako sa aking yabang, pero wag namang dumako sa pababagsakin mo pa ako, kakalabitin mo pa ako. Tulungan mo ko na ngayon pa lang sa tulong mo, maibaba ko na ang sarili ko. Sa pamamagitan na rin ng mga inconveniences, mga pagsubok na nararamdaman ko araw-araw, upang kahit ang mga ito ay maging biyaya na magdudulot ng kabutihang loob ng mabuti sa aking buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Huwag nawa ako agad nagre-reklamo. Hallelujah! Tulungan mo kung wag agad nag-aagalit. Siya ay muling babalik sa atin. Tulungan mo kung magpasensya. Ang lawakan ng aking pangunawa. Hallelujah! Tulungan mo kung maging katulad mo. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Nasa sa Diyos ang tunay na karangalan, ikantimpala, kadakilaan, tagumpay natin. Mayroong magandang mga sa Kanya mo ito anak. Please God and not man. Paligayahin mo, hindi ang tao, kundi ang Diyos. At ang tao, kahit anong pagkapaligay,
maligaya, pero pwede ka pa rin makalimutan. Hindi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, kahit na isang basong tubig lang bigay natin sa Kanyang ngalan, hindi niya yun kakalimutan. Ikaw pa kaya na nagpapakumbaba kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ialok sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa iyo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na ihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay magganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Tahimik nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Marcos, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Hinahangad nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hihintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap,
upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad, siya nawa. Ang halabiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at maraming salamat sa patuloy niyong pagtulong. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong nagpapakumbaba. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at last again. Salamat po.